Si Nicole Princess ay hindi makalakad, hindi makatayo. Lagi lang siyang nakahiga for ilang 6 months. for 6 months. At ang dami na ding napitan nila ng mga doktor. Sila na ang mag-share. Makinig lang tayo sa kanilang karanasan na hindi basta-basta, mga kapatid. Ikaw, Princess Nicole? Okay, simulan ko po nung first na sabi po ng doktor, nagpa-check up po ako dahil inuubo po ako. And then, nakala ko lang po mild. Nagpa-check up kami, sabi ng doktor, pneumonia. So, uminom ako gamot for 1 week, isolation. Then, after 1 week, walang nangyari. Walang pagbabago. Second time around na pumunta kami ulit sa doktor, may nakita na siya na something hindi na maganda. Sabi niya biopsy agad. So natakot ako kasi biopsy agad tapos sa liig. Kasi unang tumubo yung nodule dito sa leeg ko po. And then hanggang sa binaliwala ko siya, hanggang sa nag-umpisa na akong mag-weight loss. And then Ilang kilo ka noon? nagulat po ako kasi mataba ako from 78. Bigla akong nag-68. At first, okay lang, baka stress sa school. And then, in the long run, parang di na siya normal kasi lumalabas na yung dito ko, yung mga buto ko dito. Oo, tas parang nanghihina na rin ako. So, pumunta pa kaming Davao para magpa-check up para second opinion kasi magaling daw doon yung doktor. Ganun din, sabi niya, chemo ka na agad. Ganyan, biopsy. Wala pa siyang sinabing cancer nga ito talaga, wala pang biopsy. Nagsabi na siya na cancer to. Ganon. Nag-alangan kami kasi chemo yun, father mabigat na process. And then, napagdaanan ko na dati. Sinumpa ko sarili ko, ayoko na ulit mapagdaanan. And then, ayun, hanggang sa lumipas yung mga araw, may nagsabi sa amin na, dahil nga, una ubo. Next, parang napapansin ko na yung mga buto ko, parang Sumakit na. nangawit, masakit. Tapos, medyo may mahapdi-hapdi sa, mga kasukasuan. May nakapag-refer sa amin na magpahilot. Kasi sabi, hilot lang. Yun pala, try nyo maghilot, may ganun. May incantation. Nagulat ako after, paglabas ko ng bahay nila, sumakit agad yung tiyan ko. Doon na kami nagpa-Manila. Opo. Nakarating pa din kayo sa Manila. Yes po. Nag-Santos kami, tapos Manila. Sa Davao. Sa De Santos, Butuan. Butuan. Tapos nagpa-Manila na po. Doon na po talaga umpisa lahat. Sumakit yung tiyan ko. Inadmit po ako. And then, akala nila appendix, pero hindi. So, ayun. Una nilang binigay sa akin pulmonology kasi nga inuubo na ako. And then, doon na nagsimula. Sobrang hina ko, putlang-putla na ako. Si mama hindi na makatulog. Kung di makatulog, sobrang sakit ng tiyan. And then after nun, may time na gumanda pakiramdam ko. Then doon, sabi ko, ma, bili ka pagkain. Kami lang dalawa nun. Iniwan ako ni mama. Alam ko, may nurse sa likod ko na nagtatrabaho na may tinuturok. So, pinabayaan ko lang kasi nurse. Nagsabi pa nga ako, thank you po. Di ko makalimutan, thank you po. Maya-maya, sabi ko, ba't ang sakit?
tumakbo na yung sakit hanggang dito, hanggang sa gano'n na. Wala na akong, hindi na ako makahinga. Then, pumasok na lahat ng nurse. Yun na nga, sabi ng doktor ko, for ICU na. Pero, thank God, dumating si mama. Alam na namin yun about sa father. Then, pinalalim ni Father Dennis. Diniliverance ako ni mama 5 times. And then, after nun, parang may biglang hangin na, pumasok sa puso ko, saka sa lungs. Parang, Pagbalik ng doktor, sabi niya, okay naman na yung pasyente. Oo, sabi niya nga. Maya-maya, Naging normal ka naging normal po dahil ang after sa yun. deliverance ni Yes, mama mo. Yes po. Ang ano ko lang doon, sino yung nurse? Iba din yung uniform ng nurse na nakita ko. Iba doon sa nurse talaga ng taga doon. Opo. Hindi nila kilala yung nurse. Wala daw po kasi, hindi po, kasi may, ano dito may, yung parang may suot dito. Sa ulo niya. Sila, wala naman po silang ganun. So, Opo. Ayun. so misteryosong nurse Opo. ang nagpaturok sa'yo. Opo, hanggang sa dumating po yung time na, sabi ng doktor, pina-ultrasound niya ko ulit. Yun pa rin sa Laguna. Sabi niya, pag hindi niya ito ipakimo, kalat na. Ano pa naman ako tignan? Okay pa naman ako tignan. Pero sabi niya, mami, kung hindi mo ipakimo yung anak mo, 50-50 na lang. Pero anong findings nila? Wala siyang sinabi. Wala. Kumbaga parang, doon na rin sila nag-base sa history ko dati, na lymphoma. Kumbaga parang in-stage 4 na lang nila. Based sa sobrang kalat na ng sa buko, ng bukol. Kaya ayun pa din. Tsaka nagtataka din ako, nung spleen ko, always enlarged. Always may malaking bukol. Pero hindi sumasakit. Never siya sumakit. Yun lang. Pero yung buto ko, dito ko, next, na kami. Cagayan. Cagayan, from Manila to Cagayan na. Opo. Dami ng hospital nilapitan mo. Pagdating ng Cagayan, another 50-50 na naman po. Kasi sobrang, ganito na ako kapayat nun. Yellow na yung mga paa ko, kuko. Lagi ka nag-oxygen. Opo, oxygen na. Tapos, kumbaga parang sa bed na lang ako binubuhat. Tapos doon, pagdating, gusto ko malaman kung sumasakit na kasi yung dito ko, Father. Likod mo. Oo. Sobrang sakit, Father. As in, sobrang sakit. Na hindi na tumatalab yung mga pain reliever na tablet. Ano yung pain reliever tinake mo? Morphine. Hindi. Yung tablet pa is yung mga tramadol. Tramadol. Ganun muna, tramadol. Morphine na tablet. Yung morphine, pa Tablet yun, at saka- morphine tablet. At saka yung injectable ng IV na morphine. IV na morphine. Sobrang sakit, pero hindi nila matukoy kung bakit masakit. Yung likod mo. Oo. Ang sabi lang nila, may fracture, pero parang hindi naman tugma kung saan yung sakit. Ganun, Father. Kasi sabi, operahan daw po ako. Tapos, sabi niya, pero hindi ko nasagot yung, parang sabi ng doktor, operahan ko siya, pero parang labas na siya kung anong mangyari sa akin. Sabi niya, ang miracle ng Father, sobra is, yung, ngayon sinabi ng doctor na isa-surgery na ako. Then sinabi niya, risky. Marami ng doctor na nag-handle sa akin sinabi, risky yung surgery. And then, bukas na gagawin. So, si Mama, Papa naghanap ng amount kung magkano sinabi ng doktor. 700,000. 700,000. 700,000. Laki. And then, pero, sabi niya, hindi ko pa rin ma-assure yung pain. Yun yung gusto kong mawala. Pain, kaya gusto kong maoperahan. Tapos sabi ko, sige, go. Pero, alam mo ba, Father, pag, kinabukasan, kausap si Mama at saka yung doktor ko na ko. Sabi, parang ginaig ng Holy Spirit si Mama na nagtanong siya,
pulmonologist na ba yung anak ko? Doc. Mm. Yun yung nakalimutan niya. Parang binulag siguro. Yung doktor, makalimutan yung pulmo. Ayun, kinagabihan nun, Monday yun eh, kinagabihan nun, pumunta yung onko. Then sabi niya, stop. Stop the surgery kasi sabi niya, hindi ka aabot ng Pasko o tutuloy na yung surgery. Yun yung sobrang miracle, Father, kasi kumaga parang ready na lahat eh. Nandiyan Tinatanggap mo na. Nandiyan si Lord para sabihin na hindi yan para sa'yo. Na hindi ka para dyan. Dito ka. Dito ka para kay Father Darwin. Then, dami pang nangyari. Mama. Para sa akin po, yung nangyari po sa Cagayan, sobrang parang sabi ng mga doktor, magugulat ako kasi pinapalabas ako at kinakausap ako na kami lang dalawa ng doktor na hindi alam ng anak ko. At siyang sabi sa akin, Mami, sorry, kalat na yung sakit ng cancer ng anak mo. Miracle na lang ang makapagpagaling sa kanya. Kahit anong gawin, wala na daw silang magagawa. So, nireview ko yung mga sinasabi, sabi ko, sabi ko na lang, Lord, kung kunin mo na ang anak ko, basta, imong will, Lord, papayag ako, pero kung hindi, iligtas mo naman ang anak ko. Yun lang ang ulit kong sinasabi sa Panginoon. Pag-rosary at naghahanap sa Cagayan, hindi ko kabisado, naghahanap ako kung saan-saan mga katedral, naghahanap ako ng pare. Nagmamakaawa na kung pwede puntahan yung anak ko. At sa awat ng Diyos, pinapad ng Diyos yung healing ko. At sa tuwing na anointing of the sick yung anak ko, bigla siyang sumigla, biglang naghanap ng pagkain. So sabi ko, Lord, nandito ka ba talaga? Sabi ko gano'n. Kahit financially walang-wala na kami, magugulat na lang ako. Ang daming tumutulong sa amin. Hanggang sa umuwi kami, isang buwan kami sa Cagayan na walang findings, walang nangyayari. After 2 weeks, ayun ulit, balik kami sa Cagayan, admit ulit. Tagal na namin pinangarap na makarating sa iyo, Father. Sobra sa Laguna pa lang po, pero ang daming hadlang na hindi po matutuloy. At para sa akin, sino ba kami para ma-entertain ni Father Darwin? Sabi kong ganun, parang yan yung sumasagi sa isip ko, na imposible na makaharap namin si Father Darwin. And then, nabi na ng anak ko, Ma, kahit anong mangyari sa akin, sana ready ka na. Basta sabi niya ganun, huwag mo lang tanongin yung Panginoon kung anong mangyari sa akin kasi hindi pa ko handa, Father, pero yung anak ko ready na siya. Tapos, sabi niya sa akin, makaharap ko lang si Father Darwin. Sabi niya ganun. Makita ko lang si Father Darwin, Ma. Sabi niya ganun. Imuntik pa, Father, hindi matuloy. Sabi ko sa asawa ko, kahit anong mangyari. Para hindi ako masisi sa anak ko kung anong mangyari sa kanya. Tutuparin ko yung pangarap niya. Nagdadala pa sila ng oxygen. Laki ng oxygen sa Nakarating likod. sa'yo, Father. Ang pick up. Ayun po, Father, nakarating kami sa'yo na hindi namin alam kung paano sa barko, kung paano pagdating dito, kung anong gagawin. Ang tagal namin, pati yung kapatid ko, nagpatulong na ako paano marating si Father Darwin, paano yung mga schedule, paano lahat. And then sabi ko, bahala na, basta pupunta tayong Bohol. Bahala na, kahit anong mangyari, pupunta tayong Bohol. Hindi ko alam kung sinong lalapitan, wala lahat. Trust in the Lord lang. Trust na lang kay Lord. Si Lord na yung gumawa ng way. Tapos sabi ng anak ko, wala ba kayong tiwala sa Panginoon? Sabi ko, anak, paano pupunta doon? Sinong lalapitan? Sabi ng anak ko, wala ka bang tiwala sa Panginoon, Ma? Yun ang sagot niya sa akin. Tapos, ayun, bago po namin na-meet si Father Darwin, yung anak ko po, nagagalit na, parang gusto na, sabi niya sa akin, kunin mo yung kumot, Mama. Itali mo sa leeg ko. Pagod na ako. Nagwawala na siya doon sa sasakyan. Sabi niya, ganun, ayoko na. Pagod na ako, hirap na ako. Tapos, sabi ko, kunting tiis na lang, anak. Sabi ko, ganun. Makikita natin si Father Darwin. Tapos, nung nalaman na namin, Father, na
mapagbigyan kami na makita ka. Mm. Sabi niya sa akin, Mama, parang pakiramdam ko, makita ko lang pala si Father Darwin, parang iiyak na ako. Sabi niya ganun. Ayun, Father, nung nilapitan mo siya sa sasakyan, unexpected na sinabi, narinig ko sa kanya, Father, pwede ba ako mangumpisal? Tapos, tuwang-tuwa ako nun sa narinig ko. Hanggang sa noon na, naka-oxygen pa yung anak ko nung nilapitan ni Father Darwin. Tapos, Yung nung sakit ko sa nahawakan likod. ni Father Darwin, Ilang buwan na yung likod mo? Yun ang yun operahan, yung di 6 ba? months. Opo. Nung nahawakan ni Father Darwin yung likod ng anak ko, at saka dito sa may Sacrum. sacrum, sabi ng anak ko, nawala yung sakit. At saka, bigla na lang siyang sabi niya kay Father Darwin, bababa ako, maglalakad ako. Kaya, ayun yung sabi ko, na parang yung prayer ko na imposible na mangyari. First time ko pong maglakad na walang tusok sa likod. Na walang sakit. Walang sakit. Tapos Wala ding oxygen. Tinanggal Walang na yung oxygen. Tinanggal mo yung oxygen, di ba? Nakita mo si Father. Tapos naglakad ka na parang pinagmamayabang mo pa na parang kaya ko na maglakad. Parang ganun. Tapos hanggang ngayon po, simula po nung na-meet namin si Father Darwin at nagamot po ni Father Darwin yung anak ko. Simula nun, hindi na po siya nag-o-oxygen. Makakalakad na po yung anak ko. Malik na po yung dating anak ko na daw ay magsalita na parang Lagi akong galit dati kasi. lagi siyang Hindi galit. ako nakakausap. Hindi na siya makakausap Ayun, masakit ng yung mga maayos. buto mo. Mahapde. Hindi. Parang dinudurog yung mga buto ko. Pero every 6 p.m., 3 p.m., May oras. may oras. Oras po. Lalo na sunset, Mm. sobrang sakit na kusang gumagalaw yung katawan ko sa sobrang sakit. Kaya po, At ano yung pain reliever na morphine? yung mga pain reliever po na from IV na mga morphine. At saka marami pa yun, hindi ko na matandaan yung Fentanyl. iba bago makarating sa morphine. Ang dami pa nung mga Paracetamol pain na reliever. IV. Oo, bukod sa tinitake, Mm. may IV pa hanggang sa hindi pa rin kaya, kumuha na naman ng another doctor para mag-manage sa kanyang pain. Ayun, nag-fentanyl siya na Fentanyl. dito sa dibdib nilalagay na pag nilagay yun, parang nawawala siya sa sarili, Father. Oo, tapos Hallucinate siya? oo, yung mata niya, hindi siya Yun siguro ang side effect sobrang sa sakit, ano? sakit ng Sakit sa... ulo. Tapos, ganun din, Father, yung nangyari bago kami makarating sa'yo. Sobrang sakit ng ulo na Mabigat yung katawan niya. from dito sa Likod. sacrum niya, yung sa Gusto spine. makaganon. Umaakyat, Father, hanggang sa may ulo niya, hanggang talagang nanginginig na yung buong katawan niya, Father, sa sobrang, sobrang sakit. Tapos, ayun po, sobrang pasalamat ko po sa Panginoon na dininig po yung yung prayer ko po, sabi ko kay Lord na Lord, kung through Father Darwin maranasan namin yung presensya mo, sana ipagkaloob niyo po sa amin na marating namin si Father Darwin. At ayun po, Pero thankful din ako sa experience na yun. Mm-mm. Kasi kahit mahirap, sobrang hirap. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Mm-mm. Especially physically, emotionally. Parang pinapatay ka na physically, the more emotionally. Pinapatay ka na physically, emotionally, patay ka na. Ganon. Pero every time na nagkakaganon ako, the more na parang gusto ni Lord ipakita sa akin na nandyan siya. Ilang albularyo na lapitan ninyo? One. from Manila. Binango. Binangunan, nakarating kami Binangunan, Layo. Father. Almost mga 10 doon. Di nakarating pa kami ng Bukidnon, Father. Bukidnon din. Yes po, sa Libuna. Karating kami doon kasi may mga magagaling din daw doon na Albularyo. magkakamot. And Doon then, din sa Las Nieves. Father, sa awa ng Diyos, simula nung pumunta ka ng Butuan na
misa ka sa Libertad. Mm-mm. Yung kapitbahay namin ang nagsabi sa akin. Umattend kami ng misa mo noon. Makapaglakad pa siya noon pero sobrang payat na niya. Oo, nakita ka namin. Tuwang-tuwa kami, Father, na dumaan ka sa aisle. And then, yun nasabi niyo po na mga albularyo na doon na parang natauhan Na-renounce kami. niyo. Yes po, hanggang sa hinanap namin si Father Dennis, nag-attend kami ng catechism sa Mas kanya. mahilig si mama dati sa Lucky Charm. Ting, 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 ting. Baga lahat gagawin, Father, Para gagaling lang. Yes po. No? Kasi Father, nililin lang ka rin kasi po sasabihin sa'yo, magpamisa ka, ano ka sa mga kaluluwa, ng mga kalululuhan, then magsimba kayo. Mm-mm. Yun po. Kaya in-expect ko na mo, Father, na Galing sa tama po Diyos. Opo. yun. Pero mali pa. The more pala kaming nilalason yung ginagawa namin. Pero during deliverance, nagsusuka ka ng sticky saliva, di ba? Opo. Sticky, very sticky. And then, yung stula ko ay inalis niya sa abaga niya. At nag-react ka rin ate, no? Nung dito sa Second time. baba, sa second time, po na niliverance ko siya. yes po, yung napaka unexpected na experience in Father, pero pagkatapos noon, parang may naalis sa Dibdib ko, mo. Father, na dati na parang sobrang bigat na. Nung after nung nahimasmasan ako, sabi ko, Nawala ka ba doon? During prayer? Nawala ka ba? um, O conscious ka? ano, Father, nagtaka ako, sabi ko, ba't parang masikip yung dibdib ko na parang may gustong lumabas na kailangan kong isigaw para Sumigaw ka bigla eh. mawala sa dito ko. Yun po yung naramdaman ko din. Pero conscious ka. Yes po, alam ko po yung nangyayari, pero hindi ko po makontrol yung sarili. Ma-control. So, Yes. grave oppression po. Yes po. Kung nawala sa sarili, possession po yun. And then bigla lang siyang humiga sa sahig. Hindi naman siya ang dinasalan yung anak niya sa breaking curses and spells. Kung merong kulam, kahit ano, na mga barang or kulam man, ay lalabas yan sa pagsuka. So, grabe yung pagsuka mo, di ba? After sa pagsuka niya, gumaan na daw yung katawan niya. At instantly nawala yung sakit. 6 na buwan pala yun. Yung, hindi yun mahipo, di ba? Saan ba yung sakit mo? Nagtanong nga ako sa'yo. Konting ganun lang nun. Sa likod. So, Ito po. hinipo ko yung likod niya. No? Pero sumigaw na siya. Ang sakit. No? Dinagyan natin ng holy and exercise oil. At yung tatay mo pa ang nag-deliverance. No? Grabe yung suka niya. And after prayer of deliverance, hinipo naman yung likod niya. Pero nawala. Instantly. Instant. Nawala. Pag ganun ni Father sa likod ko dito sa butol ko, wala. Sinuntok ko pa yung likod mo. Hindi ko alam paano mag-react kasi, walang sakit. Ganun sabi ko, walang sakit. Ayun. Naglakad ako na walang pain dito, Father. At ngayon mga kapatid, nag-exercise po sila. Kanina ba? Kanina kahapon. Kahapon po. Nag-exercise sila sa gilid ng dagat, sa baybayon. At napamaulan ka. May muscle pain na siya. Pero, Pain daw. ano na, normal pain. Normal pain. Oo. Hindi Kaysa katulad dati. ng dati. Opo. Wala ka ng pain reliever ngayon. Wala na po, Father, lahat po. Ako. Vitamins na lang po yung Vitamins na lang. pinagpatuloy ko po. Kasi sobrang payat. Pero kumusta yung tulog mo? Okay na po. Sobra, Yung Father, ubo lang, pero nakakatulog na po. May ubo ka pa. Pero pag dinideliver si Mama, Nawala. sobra ako na-miss kasi kakatulog talaga ako, Father. Nawawala. Grabe yung improvement sa kalagayan niya, mga kapatid. So, ang ini-improve, nag-share sila ngayon para mabuksan yung isipan natin kung ano ka-importante sa buhay natin ang sacramentals ng simbahan. So, how I wish, no? Lahat ng pari mamulat nito. Kaya nga, pupunta tayo sa ibang parokya, ibang dioceses to empower the priests because they have literally received the power of Jesus. They have the authority
because only the priests are ordained by the bishop in our parishes, in our locality. So, kung may power natin ang mga pare, hindi na sana sila pupunta dito. No? Di ba? Kung may empower lang sila, and then, just imagine isang linggo na, hindi na siya nag-oxygen. Yes po. Yung oxygen nga malaki, Ah, tank, no? So yun mga kapatid, nagdadala pa sila ng malaking oxygen, no? Malaking oxygen. Sa likod pa, akala ko ay natural yung karamdaman niya, pero hindi pala. Ano pa yung manifestation na hindi natural yung karamdaman niya? Instantly na gumaling siya sa likod niya. For 6 months, hindi mawala. Operahan sana ng doktor dahil hindi mawala kahit hipuin lang ng kaunting paghipo. Ang sakit talaga. Pero nung nilagyan natin ng holy and exercise oil, just imagine ang nilagay natin sa likod niya ay holy and exercise oil. No? So, sacramentals po. Ang pinopromote natin dito ang sacramentals ng simbahan. At ang good news ko po ninyo, mga nakikinig ngayon, lalo-lalo mga pan nakikinig ngayon, all priests can bless the sacramentals of the church unless they will use the rituals of the church. Gamitin nyo po yung ritual ng simbahan. Bili kayo Father Sikia, Catholic Handbook Catholic Deliverance, Catholic Handbook Deliverance Prayer po. Aklat ni Father Sikia. Dahil malaking tulong po yan. At alam nyo, yung foam sa likod ng pick-up, sa likod ng sasakyan nila, doon lang si Princess Nicole. No? Uupo, nakahiga, uupo, hihiga. Pero hindi siya makatayo. Hindi siya makalakad. Pero after sa prayer, ang nag-prayer pa, yung papa niya. At after praying the prayer of deliverance, mga kapatid, sumusuka siya, umuubo, consistent yung ubo niya. Yun ang sign na yung mga curses or poison na pinakain natin or ginawang ritual ng mga masasamang tao ay lalabas. At ang ulitin ko, ang pinakamabisang tanong ay sino ba yung kadalasan, magtatanong tayo, sino ba yung nagkulam sa akin, Father? Sino ba yung nagbarang sa akin? Hindi po yun magandang tanong. Ang magandang tanong, bakit po ako ay natablan ng kulam, the curses? Dahil malayo tayo sa sakramento. Instead, pumunta tayo sa sakramento, pumunta tayo sa mga albularyo. At yung mga kasalanan natin, isa yon sa mga dahilan. So, sa pamagitan ng confession, nalinis tayo. Sa pamagitan ng anointing of the sick, we receive the divine touch of Jesus. Amen? So, yan po mga kapatid. Meron pa ba kayong idagdag? May pahabolan din po ako, yung miracle na nangyari din po nung anak ko po na hindi na makakakilala po. Nag-request po ako ng pare sa hospital na kalawat ng Mr. God. Communion. And nung dumating ko yung pare, sabi ng pare, makakakilala ay, kumbaga, makakalawat pa ba daw yung bata? Sabi ko, Father, makakalawat pa yata. Then sabi ni Father, the body of Christ. Nilagay lang ni Father sa bibig niya kasi wala siyang malay, Father eh. And then, ang nagulat kami, sumagot siya ng amin. Yes po. Tapos doon nag-umpisa na nagkamalay siya at nakakakilala na siya. Wow. And then sabi niya, ang narinig po niya that time, Father, napakalakas ng boses na nagsasalita na the body of Christ na parang nag-i-echo sa sobrang lakas. Sabi niya, paanong hindi ako magising, Mama? Sobrang lakas ng boses ng pare. Sabi ko, hindi mahina lang yung boses ni Father. Pero para sa kanya, parang may echo na. Kaya doon po, sinishare ko lang po yun. So, grabe yun. Ang Eucharistia ay source of healing po yan. So, sa mga may sakit ngayon, kung kaya nyo pa, everyday kayo magsimba. Eucharist is the source of healing po. Kasi Kristo na po yan.
Wala pong kapantay dyan. Si Kristo po yan. Tapos nakita niya yung reflection ng pari doon sa kaharap niya, Father. Kasi si Father nagpakumunyon sa kanya, nasa tabi niya eh. Pero nakita niya si Father nasa harap niya. Yes po. Yun po yung napakalaking miracle na nangyari po sa kanya. Ngayon, Princess Nicole, ano ba yung ikaw ang expert sa karamdaman mo eh. Ano ba yung improvement na experience mo ngayon compare before? Pinakaunang nawala ay nag-improve talaga, Father, is bigat ng katawan na sobrang pagod na parang gusto ko na lang palagi nakahiga, laging nakasandal, gano'n. Tapos sobrang sakit ng likod. Tapos yung buto ko parang ang hapde na kahit saan sulok ng buto ko parang may mahapde. Then after na deliverance ako ni Father, para kung nawala yung pagod, nawala bigat. yung bigat ng shoulders ko, yung parang pasan-pasan ko yung mundo ba. Ganon, nawala siya. And then, Yung suicidal parang- tendency mo. Opo. Yun ang... nawala. Tapos, minsan, may sumusunod pa, pero alam ko na paano i-rebuke na, no. Pinag-pray ko na lang. Then, okay na. Yun. Then, hindi na ako irritable. Konting ano lang, nagagalit na ako. Kapatid ko. Oo. Minsan makulit. Nasisigawan ko. Ganon. Si mama. Nasisigawan ko. Yung mga nanay ko, tatay, papa. Minsan nasuntok ko pa nga si mama. Si papa. Opo. Dahil sa sakit mo. Hindi ko na Sa po kondisyon mo. maintindihan yung pakiramdam. Ang dami mo mga gamot Lahat na lang may masakit, ganon, halo-halo na. Pero ngayon, ano na lang, muscle pain, salon pass na lang. Nag-exercise ka na eh. Opo. Naglalakad na siya Naglalakad na kahapon. Bayo. Dun sa Baybayon. No? Naglalakad sila kasama ng nanay niya. Yan ang magandang balita, mga kapatid. Wala na siyang oxygen. Yes po. At kung meron mang muscle pain dahil sa pamaol, nag-exercise na siya eh. At yan po ang malaking improvement. Umiyak ang nanay niya, umiyak yung tatay niya, pati yung kapatid niya, bunsong kapatid niya. Dahil na-amaze siya. Uy, nakalakad na si ate. Dahil hindi siya makalakad for 6 months, ha? Yes po. And pabalik-balik sila sa doktor. At yun lang, patuloy kayo sa dasal. Yes po. I-deliveras nyo yung bahay ninyo. Yes po. At baka maglalaro na ito this coming Saturday. May sports and evangelization tayo. Baka makalaro ka na. Tingnan natin kung kaya na niya. Pero hindi pa siya masyado makapanlakad ng malayo dahil lumiit yung paa niya. Sobrang payat. Sobrang payat. 42 Yeah. kilos. 42 kilos na siya Yes ngayon. po. No, from 78 kilos. Yes po. So, grabe yung pagkapayat sa kanyang mga paa. Sa ngayon, makakakain na po. Normal yung kain niya. Yes po. Nung una, Suka. walang gana. Suka. So isusuka niya Yes yung po. mga... Kain, suka. Hindi mo talaga Pasok yun. mapasok sa... pero ngayon, Okay na po. maubos na niya. Yes po. Hindi mo na masuka. Hindi na po. Wow. So, babalik na yung normal na ano niya dahil kumakain na siya ng wasto. So, yan po ang magandang balita. Kakain na kami ngayon, no? Pang dinner. So, maraming salamat. May idadagdag ka pa, ate? May naalala ka? Final message mo sa mga grabing pagsubok katulad mo na Lagi niyong tatandaan na kahit gaano kabigat, kasakit, feeling na may pag-asa pa ba? Parang dark na, wala nang hope. Pati kay Jesus minsan nagda-doubt ka na. Pero, yan yung pinaka part na wag mong gagawin. Kasi,
isipin mo yung sugat, palo ni Jesus sa cross. Ialay mo doon. Gagaan yung pakiramdam mo. Na parang, Lord, yung sakit ko na ito, di ko man maintindihan kung ano na to. Lord, I offer this to you. I-offer ko sa Kanya na kasama ako sa suffering niya dun sa cross. And then, lagi ko lang iniisip na kung nahihirapan ako sa sitwasyon ko, may mas nahihirapan pa na tao. At least ako, tinitignan ko na lang yung positive side na meron ako. At least ako, may work pa yung father ko. At least ako, binigyan kami ni Lord ng komportabling bahay. Ganun ba? Tinitignan ko na lang yung blessing kaysa dun sa sakit. Kasi pag sakit, suicidal talaga, mapapasok sa isip mo. Yun yung nangyari sa akin, na parang bigla akong nawala sa lightness ni Lord. Na parang, naligaw ako. Naligaw ako, then, thank God. Faith lang. Lagi lang yung faith mo nandyan. Kahit na minsan, feeling mo wala na talaga. Uplift your faith kasi si Lord may gagawin talaga for you. And ngayon, ang ginawa ni Lord sa akin, makapunta ako kay Father Darwin. And, ni-repair niya ako. Ni-repair niya ako. Not physically lang. But, as pagkatao ko, my soul, i-heal ko ni Lord. Through Amen. Father Darwin. Amen. Kapit lang. So, talkative na mga kapatid. No? Yung, nung una ay lagi siyang Hindi po makatagal Hindi ng mag- salita. Pinapapos Hinahapo. Nahapo na siya pagka. So, maraming salamat, Ate Beth at Princess Nicole. Kasama, kapatid mo ito? Uncle. Lolo ko. At si Bibi. Kapatid. Anong pangalan mo, Bibi? Hana. Hana? Hana, Bibi Hana. Ilang taon ka na? 10 years old. No? So, dalawa lang silang magkakapatid, mga kapatid. Puro babae. You know? At salamat sa ating Panginoon, ang papuri ay sa Kanya. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, at sa Kanyang Iglesia, iniwan niya dito sa mundong ito, ang Iglesia Katolika, at sa lahat ng mga kaparian na nagsakripisyo na maibigay sa mga parokyano ang sakramento, at idagdag natin yung sacramentals ng simbahan na hindi natin na-promote. No? At yun po, isa sa mga pinaka-importante. Sacramentals of the Church and then the Sacraments of Jesus Christ. So, maraming salamat at pasalamat tayo sa lahat ng nanonood natin. Umabot tayo kanina ng almost 800 nanonood sa atin. At pasalamat din tayo ni Sister Gina Guevara na nagpadala ng 1,000 stars. At si Sister Sheila Bito, 300 stars. At si Nanay, wala. No. So, maraming salamat sa mga nagpadala ng mga stars. At sa mga kapatid natin, sana na-inspire kayo at lapit kayo sa mga pari natin, ha, na receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and in the body of Christ. Nadinig naman ninyo yung sinasabi ni Ate Beth na when she received the body of Christ, no, she reply amen. Yes po. Kahit hindi na siya makapagsalita Yes po. nung mga araw na yon. Tulog lang siya. Tulog na tulog. Pag nagising, sigaw ng sigaw. So, salamat ng Diyos. Malaki yung improvement niya sa ngayon. At palagi na silang nag-exercise para babalik sa normal yung kanyang paa. No? Just imagine 42 kilos. Yes. So, grabe yung pagkapayat niya. Pero sa awa ng Diyos, bumalik yung appetite niya sa pagkain. So, maraming salamat at sana na-inspire kayo at sa mga nagdurusa, kung hindi man tayo pagalingin ng Diyos, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pinakamalaking ministry. It is a ministry of suffering. Ministry of suffering.
Because we are saved not by the healing of Jesus, we are saved not by the preaching of Jesus alone, but we are saved by the suffering of Jesus. Yun sinabi ni Princess Nicole kanina. So, maraming salamat. The Lord be with you. Mighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid. Mighty Maria, tatak sa FD with a humble heart.